nakalabas ulit. Hindi pa umuulan. Kamusta ka, kawala? Welcome sa isa na mga episode ng Walang Kwentong, Walang Kwenta Vlogcast. Sa totoo lang, ang tagal ko nang inaayos yung talking points nitong episode na to. And ang hirap kasi yung una kong naisip is doing stupid things just for fun. Kaya naisip ko, baguhin ko kaya, gawin ko na lang siyang yung importance of fun mismo. Pero masyado kasing common. Kumbaga gets mo na yun eh. Gets mo na yun na important ang fun. So wala ka nang makukuha sa akin sa episode na to, or wala na akong ma-share sa'yo sa episode na to kung ang pag-uusapan natin ay kung ano yung importance ng fun sa buhay natin, dahil napaka-obvious naman ng reason kung bakit importante ang fun. So bumalik ulit ako sa topic. Medyo naguguluhan na nga sa akin si ChatGPT. So bumalik ako doon sa topic na what's the last stupid thing na ginawa natin just for the sake of fun. Pwedeng may mga ginagawa ka ngayon for fun, pero hindi kasi siya solely for fun lang talaga. Pwedeng sabihin natin running, yan, katulad ngayon, maraming tumatakbo dito sa Compark. Hindi ka tumatakbo for the sake of fun lang eh. May halo siyang may factor siya ng health. Tingin ko kung bakit sila tumatakbo is yun ang main reason, to be healthy. So, pero you're having fun. So, yung pinag-uusapan natin dito is solely for fun. Wala siyang health benefits, wala siyang financial benefits. Siguro emotional benefit lang siya, pero hindi siya ganun ka-deep. Pakiramdam ko marami tayo nung bata pa tayo. Then ngayon medyo mas na tayo eh, parang conscious, mas guarded, mas ayaw natin matawag na tanga. May GC kami ng mga kabarkada ko. Don't judge us. Malaman lahat tayo may GC ng mga close friends natin. And then na-share doon sa GC, kung nakita nyo yon, yung babae na pumasok sa ref, sa freezer, sa Alphamart. Disclaimer na muna, huwag nyong gagayahin yon. Yung point ng episode na to ay hindi para i-justify yung ginawa niya. Yeah, mabalik. So, parang yun lang kasi yung nag-trigger. Parang natanong ko sa GC namin na, when was the last thing you did something stupid just for the sake of fun, having fun, or having a laugh? Napaisip ako, interesting kong isipin yung sa akin na meron ba akong memory na ganun. Again, hindi ko gina-justify yung ginawa nung nasa Alphamart. Pero kung makikilala mo ako, mahilig ako sa kunin yung mga positive sa mga bagay na negative. Kukunin ko yung positive dun sa ginawa nung babae. Masaya siya nun. Di ba? Wala siyang pakialam. Masyado. Wala siyang pakialam sa kung ano iisipin ng mga makakapanood, pero at that moment, she's having fun. Dapat hindi mawala yun eh. Yung mga maliliit na bagay na papasaya tayo. Sa mga bagay na stupid, kaya nating sumaya. Usually daw, nandun yung unforgettable na mga memories. Pero, kaka-counterin ko si ChatGPT. Kasi nung nag-iisip nga ako, kung ano ba yung nagawa kong katangahan para lang sumaya, medyo nahirapan ako. Parang hindi ko maalala. Although meron naman, pero ang onte. Yun nga, siguro number one example yung naalala ko nung sa Dubai. Di ko alam kung bakit kami may mga water balloon. Plano na ba namin nun? Basta nasa park kami sa Dubai, then wala kaming dalang mga damit. Kami, water balloon fight. Just for fun lang talaga yun. Yun yung isa sa mga naalala ko. Ano pa ba? Wala nang maisip. Ikaw, ano yung last mong ginawa na sobrang babaw pero napasaya ka? Sana marami tayong ganun. Kumpara ng mga bata pa tayo, ang dami natin. Parang may gulong lang, tapos may stick tayo, pinapaandar natin, masaya na tayo. May papel na bangka lang tayo, papaano din lang natin sa baha, masaya na tayo. Parang ngayon, medyo mas mataas na yung standards natin para tumawa. Ngayong matanda na tayo, parang dapat laging serious mode eh. Kasi sasabihan ka, isip bata, mababaw,
parang tanga. Parang kaya siguro ngayon, hindi na natin magawa yung mga gusto sana nating gawin just for fun. Sa totoo lang, ang awkward sabihin na stupid thing siya. Kasi pwede kasing, kaya lang siguro siya tinatawag na stupid. Kasi tayo ang hindi nakakaintindi. So, parang ayokong gamitin yung term na stupid dahil hindi talaga siya stupid. Hindi lang siya naiintindihan ng tao na nakakakita. Ito, isa na lang to. Yung toy collection. Yung toy collection, hindi ko yun maintindihan eh. Pero, hindi ko siya ibabash. Kasi gets ko na may mga tao na sumasaya dun. Pero ako hindi ko nagigets yun. Kasi pag may laruan ako, gusto ko laruin. Di ba? Pero, no judgment. Isang maganda example din dito is yung mga nagre-react sa mga nag-share online na parang bakit daw kailangan i-share yun? Hindi naman kailangan i-share yun. Ang tanga nun na para i-share yun, di ba? Parang, ewan ko. Siguro meron at merong lahat naman may border, lahat may limit, lahat may boundaries, sabihin na natin. Siguro may iba nag-cross, pero may iba kasi ang babaw lang naman na parang hayaan mo siyang mag-enjoy, parang gano'n. Hayaan mo siyang mag-enjoy lang. So dahil nga ang daming judgment sa paligid, tingin ko yun yung isa sa reason kung bakit nawala yung spark. Sabihin na natin, yung spark na gumawa lang ng kung ano. Kada galaw natin, fini-filter natin, di ba? Lagi natin iniisip ano yung iisipin ng iba. Well, may mga nagsusuot ng di ba? Yung medyas magkaiba or yung sapatos magkaiba. Hindi nagmamatch. Or sabihin natin, yung iba pang mga kakaiba na pananamit, di ba? Yung iba hindi nila magawa kasi nga i-judge sila. Kailangan natin maisip na okay lang yun. Okay lang gumawa ng hindi maintindihan ng iba. Basta hindi ka nakaka-harm ng ibang tao. Diba? Okay lang yun. Kung tingin mo ikasasaya mo, gawin mo. Hindi katulad nun nga yung sa Alphamart. May ibang tao na na-involved eh. Malay mo may uminom ng ice na yon. Diba? Or yun mismong Alphamart na loss nila yun, diba? So, yun yung siguro first thing mong i-check. Huwag mong unang isipin kung ano iisipin ng iba. Ang una mong isipin is kung ano yung effect nito sa iba. So kung wala naman, go lang. Kainin mo yung tak na yun. Hindi. Ma-harm mo yung sarili mo, wag yun. Pero oo nga, yun yung sinasabi kong boundary. Nabanggit ko kanina yung about sa nababash kasi bakit daw sineshare pa yun, bakit, yun nga, for the views ba to, or ang hirap i-decide. Yun nga, medyo naguguluhan pa rin ako kung anong stand ko doon. Paano kung sumasaya din sila doon sa pag-share, di ba? Naguguluhan nga ako, paano kung sumasaya sila sa likes at views? Sino tayo para pagbawalan yun? Wala namang, may nahaharm ba? Yung kabataan? Yung kabataan kasi nakikita nila baka gayahin? Well, pwede nga naman yung kabataan kung gagayahin. Pero in the first place, bakit kasi may access yung kabataan sa ganong content? Sinong nagbigay ng access sa ganong content? Siguro, ibang topic yon. Anong age dapat nagkakaroon ng access ang mga bata? Ibang episode na yon. Pero yon, kung i-disregard natin yun, di ba? Parang, sino maapektuhan? Kung masaya sila na may views, may likes, parang okay lang naman yun. Napatanong din ako, yun din yung sabi sa GC namin, na bakit mo kailangang i-record? Kasi nga, ang hirap maalala eh. Lalo na sa pagtanda natin, may mga memories talaga na hindi mo babalikan ng base lang sa aalalahanin mo siya. Maganda siya na ma-record, ma-video, ma-photo. Pwede mo namang siyang i-keep lang ng sa'yo. Kung ayaw mong i-share, di ba? Kung hindi naman siya makakadagdag ng joy sa'yo, pwedeng wag mo siyang i-share. So, para sa akin, maganda na i-record. Kasi memories yan eh. Kung laugh trip yung memory na yun, at saka malay mo, hindi mo na yun maulit. Di ba?
Like, ako, ang first love ko ay pagsasayaw. And dati talaga nagbre-breakdance kami nung high school, nagbre-breakdance kami sa kung saang spot nasa gitna ng clock tower, kung alam niyo yung clock tower. Yung clock tower kasi may gantong grass. So napunta talaga kami doon. Wala kami pakialam sa nanonood. Actually, masaya pa kami kung pag may napapag-performance, pag may audience. Ngayon, nahihiya akong sumayaw. Kahit gusto kong sumayaw, nahihiya akong sumayaw kasi, yun nga, worried sa anong iisipin ng iba. Yung spark, inner child, sabihin na natin, yung inner child sa atin na mamatay. Dahil lang concern tayo sa kung anong iisipin ng iba. Namamanhid na yung paa ko. Paano, Steve, kapag nag-viral? Well, yun lang. Yun lang. Dapat ready ka. Ready kung halimbawa gusto mo talaga siyang i-share, part ng joy mo yung pag-share nito sa online world, sa social media. Siguro, hindi, pero di ba yun nga ang tip ko, wala ka naman pakialam dapat sa iisipin nila. Kaya mo nga nagawa yun kasi wala kang pakialam sa iisipin nila. So kung nag-viral siya at binabash ka nila, wala lang. Kasi wala naman tayong pakialam. Wala naman nasaktan. So, okay lang. Kung meron man, halimbawa meron, accidentally may nasaktan, edi dapat accountable ka. Dapat accountable ka sa nagawa mo. Kung halimbawa naman na i-flip natin na ikaw makaka-witness ng stupidity ng ibang tao, siguro before mo siya i-judge, isipin mo kung naapektuhan ka ba. Naapektuhan ka ba? Kasi kung hindi ka naman naapektuhan, thank you sa views. Kung ikaw yung viewer, parang naglalagay ka lang ng negativity sa sarili mong buhay, sa sarili mong mood. Imagine, may tao na masaya, then negative ang impact nun sa'yo. Imagine, may negative kang nararamdaman dahil masaya yung isang tao. Imagine. Usually kasi pag bata, dun mo marirelate na yung saya. Tinatanong kailan yung pinakamasaya mo. It's usually nung bata kasi wala pang responsibilities. Bakit nga pag halimbawa kasi tinatawag nilang immature din kapag may ginagawa kang stupid. So sa tingin mo ba ang maturity ang pumapatay ng yung inner child natin, yung fun? Pero tingin ko dapat hindi natin i-relate ang maturity sa pagiging less fun. Maturity is knowing kung kailan yung perfect timing para mag-inject ng fun dun sa moment. Kasi kung halimbawa, nasa burol ka, pero pwede rin yun depende rin kasi sa context, baka mamaya tropa mo pala yung mga kasama mo or something. Pero gets mo, yun yung maturity, yung makiramdam ng context or makiramdam magbasa ng room kung kailan ka mag-joke, kailan ka gagawa ng something na spontaneous. libre ang fun, libre ang joy, libre ang tawa. Ang pumipigil lang is judgment ng ibang tao. Lalo na ngayon na sobrang daming negative news, sobrang daming pangit na nangyayari sa mundo. Na dapat i-cherish natin yung kada maliliit na rason para tumawa. So, alam ko marami kang reason para maging malungkot, marami kang reason para maging negative, marami kang reason para maging serious, mature. Nandiyan ang bills mo, may responsibility sa family mo, merong sabihin natin health problems. Hindi ko sinasabing baliwalain mo lahat yan. Siyempre, kailangan pa rin natin intindihin yan. Ang sa akin lang, siguro ang gusto kong sabihin is wag mo siyang gawing number 1 priority. Pwede siguro second priority lang. Parang let's prioritize fun instead of just surviving. Okay lang maging mababaw. Kung may gusto kang gawin na hindi maiintindihan ng iba, pero ikasasaya mo, ika-enjoy mo, sige,
gawin mo lang yan. Hindi masama yan para sa sarili mo. Kung matatawa ka lang, yun lang yung point, matatawa ka lang. Sige lang, gawin mo lang din. Basta walang masasaktang iba. Just for fun lang. Challenge ko sa'yo. Huwag kang magbayad ng Battle